Prayer to take authority. In the name of Jesus, I take authority and I bind all the powers and forces in the air, in the ground, in the water, in the underground, in the netherworld, in nature and in fire. You are the Lord over the entire universe, and I give you the glory of your creation. In your name I bind all demonic forces that have come against us and our families, and I seal all of us in the protection of your precious blood that was shed for us on the cross. Mary, our Mother, we seek your protection and intercession with the Sacred Heart of Jesus for us and our families, and surround us with your mantle of love to discourage the enemy. Saint Michael and our guardian angels, come and defend us and our families in the battle against all the evil ones that roam the earth. In the name of Jesus, I bind and command all the powers and forces of evil to depart right now away from us, our families, our homes, and our land. And I cast you at the foot of the cross to remain there forever. And I thank you, Lord Jesus, for you are a faithful and compassionate God. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Magandang araw po mga kapatid, mga ka-GSK. Muli po, ito po si Brother Abet ng GSK Healing Online. At dito po tayo sa ating segment na Real Life, Real Faith, Real Hope. At mapalad po tayo sapagkat atin pong makakasama ang ating kapatid mula po sa Servant Community Mary Immaculate Conception sa Iloilo, ating minamahal Sister Emmeline Singh. Magandang araw po, Sister Emmeline. Good morning, Brother Abet. How are you? Ito po, mabuti po. Medyo talagang inuulan-ulan tayo. Iba't ibang sulok ng Pilipinas, inuulan-ulan, pero still, no? Diyan po sa inyo, inuulan pa rin ho ba kayo? Oo, kanina ang lakas ng ulan. Pero ngayon wala na. Nag-stop na siya. Oh, praise the Lord. Talagang iba na ang ating panahon, Sister Emma. Ano po, no? Salamat at muli namin kayo nakasama po dito po sa ating programa sa GSK Healing Online. At tunay nga po na ang Panginoon ay gumagawa ng kanyang pamamaraan upang ang kanyang salita ay maipakalat sa iba't ibang panig po ng daigdig, sa iba't ibang pamamaraan. Kamusta po ba ang inyong mga gawain pang simbahan diyan po sa inyong lugar, Sister Emmeline? Wow, at least ngayon, meron na kaming may open na yung church, may misa na kami, at saka yung mga activities sa community, nag-ano na din, unti-unti na kaming nagbalik sa face-to-face, pero pa konti-konti lang yung attendance muna, mga leaders lang muna. Opo. At saka yung sa church, at least, medyo tuloy-tuloy na. Nakaraan, Sister Emmeline, ating napag-usapan dito po sa programa ng GSK kung paano tayo tutulong, di po ba? Paano tayo tutulong sa panahon ng pandemya? Paano tayo magiging Kristiyanong tumutulong?
sa panahon ng pandemya. Sa araw pong ito, mga kapatid, napakaganda na ating tatalakay ni Sister Emily sapagkat ang ating pag-uusapan po sa araw na ito ay isang pamamaraan kung paano tayo gaganda. Dahil December na, syempre, kailangan blooming po tayo. Di po ba? Bawal ang mga wrinkles, bawal ang mga pangit, no, bawal ang mga nakasimangot sa panahon ng Disyembre. Kaya naman po, sa ating pag-aaral ngayong araw ay tutulungan tayo ni Sister Emmeline kung paano mapaganda, no? Mayroon tayong mga beauty tips para tayo gaganda. Di po ba, Sister Emmeline? Okay. So, kung siguro mga beauty tips, gusto mo malaman yung beauty secrets ko. Kasi Sister Emmeline, actually, Brother Abet, nakita ko kayo siguro nung kung ang physical, natin, yung physical life natin, dapat i-maintain, i-nourish. Kaming mga babae, marami kaming mga, marami kaming mga ginagawa para ma-enhance yung beauty namin, para maging attractive kami. Pero yung pinaka-importante, yung i-sustain yung spiritual life natin. Kasi yun ang pinakamaganda sa lahat eh. Pag maganda yung spiritual life mo, lalo kang gumaganda. Lumalabas yan sa aura. Importante is the innermost being. Yon. Nakita ko po yung inyong larawan noong kayo ay medyo wala pa, no? Medyo wala pa sa community. Talaga nga namang, maganda pa rin naman Sister Emmeline po noon, mga kapatid. Maniwala po kayo, no? Pero ngayon, mas gumaganda Sister Emmeline. Sabi mo nga, Sister Emmeline, ang spiritual ay kailangan lalo nating mapaigting. So, kayo po, sa inyong buhay, paano po ba kayo mas lalong gumanda sa panloob at sa panlabas? Wow, grabe ka naman, Brother Abet. Bakit nakita mo yung mga old pictures ko? May nakita lang po akong isang picture lang. Isa lang po. Isa lang. Okay. Pero siguro, i-confirm ko yan. Kasi yung iba kong mga classmates, yung mga kaklase ko nung high school, ng elementary, nung magkita kami after 30 years, 37 years, sabi nila daw, yung parang hindi ako tumatanda. Parang lalo ako daw gumanda at saka bumata. So, siguro, yung tinatanong mo kung paano maging maganda, nasabi ko kanina sa iyo na kailangan i-maintain natin, i-sustain, i-nourish natin yung physical natin para lalong gumanda, but much more yung spiritual. Kung yung physical body natin, kailangan na mag-take ng vitamins, kumain ng mga healthy foods. Diba? Sabi ng mga doctor, dapat fruits, vegetables, enough water, exercise, vitamins, enough or 8 hours na rest. Yun ang mga ina-advise sa atin, no, para i-maintain yung healthy body natin. So siguro sa spiritual life naman natin, may food din yung spiritual life natin. Kasi hindi tayo mag-grow kung hindi natin i-nourish or i-sustain ng mga spiritual food ang ating spiritual life. At ito yung nagpapaganda sa atin. Like for example, ano yung mga food na kailangan natin? Number 1 is the body and blood of Jesus. This time of pandemic, close yung mga simbahan, online mass lang tayo. Nag-hunger ako to attend the daily mass, the daily masses, kasi nasanay na tayo di ba? So, nag-online mass tayo, pero hindi natin ma-receive yung physical body ni Jesus. Kasi yun ang nami-miss ko sa this time of pandemic. So, praise the Lord, ngayon, open na yung mga simbahan. So, isa yun, the body and blood of Jesus. May kasabihan nga tayo you become what you eat. Di ba? Di ba? Buti na lang po, medyo islip na ako. Mga ice cream, mga matatamis, naging diabetic ka. Pero kung palagi kang nag-receive kay Jesus in the Eucharist, nagiging like Christ ka. You become. Ano? Buti na lang po, medyo slim na po ako ngayon. Nakapag-diet na. Nag-exercise ka. Opo. No?
Tama nga po yan, no? Ka. So, diet ka lang sa pagkain. Oho. Pero tama nga, Sir Emma, Diet ka lang sa pagkain, huwag ka mag-diet kay Lord. Amen, no? We become what we eat, no? So, totoo yun, pag ikaw ay kain ng baboy, sabi ko, mag-diet ka lang sa rice. Sa rice. Binawasan ko na po ang rice ko. 1 cup a day. No, 1 cup a day na lang po. Praise the Lord. Pero, Sir Emma, yung cup, yung pangkape. Nagkakape ka? Opo. Pagkakape ako. Pero, yun nga, binawasan na rin. Coffee lover din ako. Kaya nga po, si Sir Emma, di ba? Okay. So, kung mag-fasting, dapat sa coffee ka mag-fasting. Tama po kayo doon. No? At sabi nyo nga, Sister Emmeline, ang Panginoon ay tayo ay nagiging kung ano yung ating tinatanggap, kung ano yung ating kinakain, nagiging ganun po tayo, no? Yes. Kaya pala napakainam sa ating mga Kristiyano na laging tanggapin si Kristo sa banal na Eucharistia. Kasi marami nagsabi kasi Sir Emmeline na hindi namin kayang tanggapin si Kristo because I am a sinner, I am a fallen nature, ako ay makasalanan, ako ay ganito, ganon. Pero ang punto ho nito pala, Sir Emmeline, the more na tinatanggap natin si Jesus, the more natin na-overcome yung ating fallen nature. Tama po ba? Yes. Yes. The more nga tayo dapat lumapit kay Lord kung nakita natin na weak tayo, siyempre alam naman natin yung human nature natin, weak tayo More inclined tayo to do evil than to do good. So that's why the more we need Jesus sa life natin. Kaya kailangan natin siya araw-araw ma-receive para maging Christ-like na tayo in our thoughts, in our words, in our actions. So, the more we need Jesus. Kasi yung sabihin natin na makasalanan tayo, wala namang perfect Lahat naman tayo makasalanan, di ba? Kung sabihin na lang natin palagi na makasalanan tayo, hindi tayo worthy, trabaho yun ng demonyo Pinapag-guilty tayo para hindi tayo maglapit kay Lord. Sana ma-realize natin that the more we need Jesus sa life natin. Kaya nga po si Sir Emmeline, ang sabi nga ng Panginoon, naalala ko lang, ang sabi ng Panginoon sa San Juan, Kabanata 5, ang talata ay 53, na ang sino mang hindi kumain ng laman ng tao, anak ng tao, at uminom ng kanyang dugo, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Tama yan. Because Jesus is the Jesus is present. Now, His physical presence is present in the Eucharist. Tapos sinabi naman ni Jesus in Matthew 4, verse 4, man does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the Word of God. So hindi lang sa Eucharist, sa Bible, yun ang isang makatulong sa atin, makaguide sa atin. The Word of God is good for correction, for guidance. So hindi lang yung Eucharist. So dagdag natin doon yung Word of God in the Bible. Sabi nga natin, diba, Sister Emmeline, na ang buhay Kristiyano ay buhay paglalakbay, buhay paglago tayo, no? Sa ating buhay, sabi nyo nga po kanina na ang Eucharistia ay pagkain para sa isang taong Kristiyano sa mananampalataya. At gayon din ang salita ng Panginoon. At makikita natin dito po na yung salita na ito ng Word of God ay nagbibigay sa atin ng totoong pagkain. Kasi do you imagine, pag fasting po tayo, di ba? We just read the Bible, we talk to Jesus, reading the Bible, and then later on, na-overcome natin yung ating sarili. Yes, Saka talagang buhay na buhay si Jesus sa Eucharist Ako marami ako mga experiences na feel ko yung real presence ni Lord sa Eucharist. One example, sumasakit yung ulo ko. Nagbiyahe ako from the hindi ko lang matanda kung saan ako galing. Pero pag dating dito sa Iloilo, umabol ako sa last mass. Gusto ko kasi Sunday yun sa teaching natin dapat we have to honor the holiday of obligation yung Sunday. So naghabol ako na maka-attend ng mass, pero ang sakit ng ulo ko, tapos para na akong parang makollapse, parang makollapse na ako. But deep inside me na nangibabaw yung
yung trust ko kay Lord na dapat makareceive ako ng body and blood of Jesus because I believe na pag ma-receive ko lang si Jesus, yung Eucharist, maano ako mahil ako sa masamang pakiramdam ko. So, totoo naman, si Jesus ay buhay na buhay, faithful siya sa kanyang word. Pumasok ako ng simbahan kahit parang hindi ko na kaya, parang makulaps na ako, pero pinilit ko talaga pagdating ng pag-receive ng Eucharist, sabi ko, Lord, you are my Lord, you are my God, and my greatest healer and physician. Heal me, Lord, right now. You know, Brother Abet, that very moment, gumaling ako. Lumakas yung pakiramdam ko at saka nawala yung parang basta gumaling ako, no? Naging strong ako. And I was so happy and thankful to God sa experience na yan na pinatutuon ni Lord na talagang He is present in the Eucharist. Buhay na buhay si Jesus in the Eucharist. Kaya nga po, Sister Emmalyn, ng ating simbahan ay papansinin natin, no, lahat ng simbahan ng ating simbahan Katolika, lagi pong bukas ang tabernakulo niyan. Lagi naka-expose sa gitna ang Blessed Sacrament. Why? Dahil ito yung Panginoon. Actually, si Jesus, hindi naman po niya sinabi na, this is the symbol of me. Ito yung simbolo ko, ito yung larawan ko. Hindi ho. Bagkos ang banal na Eucharistia, sinabi ni Jesus, this is my body. No? Yes. Kaya every time pala na we receive the Holy Communion, we read the Bible, hindi lamang po natin binabasa yung aklat ng Diyos. Bagkos, ang kausap natin ay mismong ang Diyos. Pag tayo tumatanggap po ng banal na Eucharistia, hindi lang ho tayo basta kumakain ng tinapay, kundi ito ay tinatanggap natin sa ating katawan, ay ang Diyos mismo. So, napakalaking pribilehiyo po sa isang Kristiyano na tayo po'y tumatanggap sa ating Panginoon. Amen. Amen and amen. The greatest gift of Jesus, His physical presence in the Eucharist. Meron niya, sabi Sir Emmalyn, yung ibang mga grupo, ibang pananampalataya, nangatok sa bahay ng isang Katoliko at sinabi niya na nais po naming ipakilala si Jesus. Sabi niya lang ganon. Doon sa bahay ng isang servant community na leader. Abay, sumagot ang servant community leader. Sabi niya, ano ba ang gusto ninyong malaman kay Jesus? Ipapaliwanag ko. Bakit ho? Dahil sa simbahang Katolika, mga kapatid, hindi ho nawala ang ating Panginoon. Sa gitna ng tabernakulo nandoon si Jesus. Yun nga lang, sinasabi niya, diba, Sister Emmalyn, na hugis tinapay, mukhang tinapay, amoy tinapay, pero ang Diyos ng langit at lupa nandoon. Do you imagine that? Napakalaking pagkain po, napakalaking pampaganda ang ating nakukuha pag tumatanggap tayo. Sister Emmalyn, pag tinanggap ba natin si Jesus through the Eucharist and we read the Bible every day, the Word of God, sabi nga ito yung nagkakaroon ng epekto sa ating spiritual na pamumuhay. At the same time, maging sa physical po, ito po ba'y nakaka-apekto sa ating panlabas na anyo? Siyempre, kasi pag si Jesus na yung kasama natin every day, marireceive natin siya every day in the Eucharist, di ba sabi ko, we become what we eat. No? So, once we are united with Jesus in the Eucharist, we receive Him in the Eucharist, united in union na kita sa Kanya eh. So, little by little, naging Christ-like na tayo. Apektado yung ano natin, yung physical life natin, the way we think, yung mga values natin nag-change, yung mga priorities natin nag-change. Before, kung yung priorities natin, mga worldly activities. Pero the moment na in union na tayo kay Lord, palagi natin siyang kasama, palagi natin siya nare-receive sa Eucharist, nag-change yung values at saka mga priorities natin in life. Naging priorities na rin natin yung will ni Lord, yung kagustuhan niya para sa atin. The way we talk, the way we relate with people, nagbabago yung mga pananalita natin. If before, mahilig tayo sa mga green jokes o mahilig tayo mag-say ng bad words, pero the moment na nag-iisa na tayo or united na tayo kay Jesus, nag-change
yung manner, yung way of talking natin, yung pakipag-relate natin sa mga brothers and sisters. Ako, before, okay lang sa akin makarinig ako ng mga green jokes. Pero ngayon, parang awkward na, parang hindi ko na matake. Hindi ko na matake yung marinig yung mga tao na nagsasalita ng bad words, nag-green jokes, at saka yung mga actions natin nag-change. Kasi maapektuhan tayo ng presence ni Jesus. Mga consequences yan the moment na maging united tayo kay Lord. Jesus, who is present in us, naging alive siya sa life natin. So kung alive na si Lord sa life natin, makikita yan. No? Again, sa the way we talk, the way we relate with people, at saka sa mga actions natin. Values and priorities in life. Naalala ko nga tuloy, Sister Emmaline, yung laging kinikwento sa atin na ating minamahal na Father Founder na nabubuhay pa siya, no? Na there's a pangyayari sa seminaryo po ng Pacem Missionaries na yun daw bagong service ng Pacem Missionaries, ng mga kaparian, ng mga seminarista ay bagong labas lang po sa pagawaan, no? At ang kasama ni Father Leonardo Polinar during that time ay si Father Edgar Boglosa. At ang sabi ni Father Polinardo sa isang seminarista, marunong ka ba ika na mag-drive? So sabi ng seminarian, yes Father, I know how to drive. Okay, pakilipat nga ika yung sasakyan na yun doon sa parking, doon sa gilid, sa ilalim ika ng puno. So ito na yung seminarian, sumakay, pag-start nung sasakyan, nabangga. Ang sabi ni Father Polinar nung time na yun, sabi niya, wow, praise the Lord. Then si Father Edgar Buglosa that time is napatingin siya kay Father Polinar. At sinabi niya na, oh my, anong klase ito? No, imbis na magalit, imbis na mag-react, syempre nga naman kagagaling lang naman po sa pagawaan. Tapos bilang ito, nabangga na naman. Diba? So, imbis mag-react ng gano'n si Father, hindi siya nagalit, hindi siya nagsama ng loob. Bagkus, ang sabi nga ni Father Edgar daw kay Father Paul that time, sabi niya, Father, hindi ka nagalit kasi ikaw ay walang galit sa puso. Pero ako, sabi ni Father Edgar Buglosa, hindi ako nagalit kasi pinigilan ko yung galit ko. So magkaiba ito, Sister Emmaline, di ba? Yung tao na babad sa banal na Eucharistia at babad sa salita ng Diyos, nababago yung inner, nakikita ito sa panlabas. Yes, ako may experience din ako dyan. Nung siguro may miscommunication lang sila or misunderstanding sila. Tapos nung nag-confront na, sabi ng isang leader, sabi niya, walang hiya ka, sinungaling ka. Tapos itong leader naman na to, sabi niya na lang, oh, praise the Lord. Ganun lang, yun ang sinagot. So, yung ini-expect natin, no, kung nasa world pa tayo, yung ini-expect natin, magmumura din siya, magalit din siya, di ba? Pero, pag nasa kay Lord na tayo, syempre, we expect the best. Kasi from the fullness of our heart, our mouth speaks. Diba? So, kung magpadala tayo sa galit natin, wala namang magandang resulta yan So, we allow the Lord to take control, especially the Spirit of God, the gift of temperance. Kaya nga, control. Kaya nga po, di po ba, pag ikaw ay wala pa sa Panginoon, para bang, tama sinabi si Sister Emmaline na pag meron kang problema, sosoluhin mo yung problema, stress ka, problematic ka, na later on, para bang tumatanda yung itsura natin. But once we receive Jesus, once we become the member of the body of Christ, makikita po natin dito na para bang may problema, sino ba naman walang problema? Diba? Until now, yung Sister, diba? Ikaw ba, Sister Emmaline, may problema ka pa rin hanggang ngayon? Syempre, lahat tayo. Lahat tayo may problema. Pero Brother Abet, yung pinoproblema ko ngayon,
yung mga gawain ni Lord. Yung para kay Lord, yun ang pinaproblema ko. Mhm. Pero sinabi nyo nga po, di ba, Sister Emily, ito po sa programa ng GSK na noon po ay nagkaroon din kayo ng problema sa financial, di po ba? At kayo ay very stressed that time. Talagang halos hindi nyo na alam ang gagawin nyo. Talagang natataranta na po kayo. Pero nung nakilala nyo ang Panginoon, tulad ngayon, Sister, mga kapatid, tingin niyo ho ba, Sister Emmeline, wala nang problemang financial ngayon? Meron pa rin naman po. Pero, ang kaibahan natin dito, noon at ngayon kasi meron tayong pinanghahawakang pangako. Di ba, Sister Emmeline? The promise of God in the Bible na ating nababasa. Yes. So, that was before. So, pag, deep na yung relationship mo kay Lord, nagtatrust ka na lang kay Lord. Ikaw na, Lord, bahala, no? Ikaw na yung mag-solve. Kasi mayroon na tayong Savior, mayroon na tayong, ini-entrust na lang natin sa Kanya. No? Bahala na lang si Lord. Yun na lang yung natin palagi. Lord, ikaw na bahala. Para naman sa'yo to Ikaw na, Lord, ang problema. So, hindi na tayo nagpo-problema kung may mga concerns tayo or even in the midst of trials, mga problems, kasi lalo tayong mas-stress, lalo tayong tatanda. Dadami yung mga lines natin sa noo. Pero if we believe that Jesus will never abandon us, that Jesus will help us, madaling masolbar yung problema. Kasi kay Lord naman yan Siya yung dapat siya dapat mag-solve. I-entrust na lang natin sa Kanya. Kaya nga po, Sister Emmeline, makikita natin na napakaraming kapatid nating Katoliko ang hindi nila maipagkatiwala yung mga problema nila sa Panginoon. That's why they become so stressed, no? At kaya nga po sabi ng Sister Emmeline, isa sa mga tip para tayo ay gumanda, ang ating physical na itsura, physical na anyo, gayon din ang ating buhay, ay yung tanggapin ng Panginoon sa banal na Eucharistia, ikalawa sa Kanyang salita. So brothers and sisters, we encourage you to read your Bible every day. Diyan nyo po makikita yung pangako ni Lord. Di ba, Sister Emmeline? Yes, oo. Faithful and true si Lord sa mga promises niya sa atin. Mabasa natin yung words niya in the Bible. Gumagaan yung problema natin, yung pakiramdam natin, guided tayo ng word niya. So, walang hindi tayo ma-mislead once na salita ni Lord yung sundin natin sa Bible. Tunay po yan. Read your Bible every day. Amen. Opo. Kaya nga po, napaka-inam na sinabi nga, naalala ko sinabi ng Panginoon, kung hindi ka nagbabasa nga naman ng salita ng Diyos, wala kang alam sa salita ng Panginoon, pero ikaw ay may problema, isipin mo, sinabi ng Panginoon, di po ba sa Matthew 28:19-20 na, go therefore and make disciples. Ito yung sinabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad po nung panahon yun bago siya umakyat sa langit. At sinabi niya na, teach them to carry out everything I have commanded you. And know that I am with you always until the end of this word. Yun lang pong last part, Sister Emmeline. No, yung last part na sinabi ng Panginoon na I am with you always until the end of this word ay isang napakalaking garantiya na po na anuman ang dumating sa ating problema, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Amen. That's the promise of God. He will never, never, never leave us. Ano man ang mangyari, hindi tayo pabayaan ni Lord. Kasi yun ang promise niya Sinabi niya yan. Para sa akin, God is faithful and true to His promises. God is faithful and true to His words. Paano po yung tayo sa word ni Lord. Mga tao na hindi tulad yan, itong pandemic, Sister Emmeline, di ba, pandemic ngayon, natataranta, natatakot. Kaya sa sobrang takot, nakakalimutan ng gumanda. Meron niya akong kaklase nung high school napakaganda noon nung siya'y high school. Pero ngayon pag tinignan mo, naku po, Diyos ko, Panginoon kong Diyos. Grabe po, no? Dati mayroon siyang katawan, ngayon ay talagang kapayat-payat na niya. Sabi ko, kaibigan, ano ang nangyari sa'yo? Sabi niya,
talaga ako'y nahihirapan sa problema ko. Sabi ko, sino ba naman ang nagsabing dalhin mo ang problema mo? Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Panginoon? Ito po yung problema eh. Di ba, Sister Emmeline? Ang daming mga tao na may problema sa problema nila, inaantay lang naman pala ni Lord na isuko sa Kanya. Yes. At sinabi nga, Sister Emmeline, di ba, sa Matthew 28 na humayo kayo sa buong sanlibutan. Paano po ba magkakaroon itong kaganapan sa buhay ng isang Kristiyano? Dapat ba ang isang Kristiyano, although ako'y nagbabasa ng Bible, I read my Bible every day, I receive the Holy Communion every day, but still, ganun lang ako. May mga tao po kasi, Sir Emmeline, na bahay-simbahan lang ang ginagawa. Magsisimba ngayon, uuwi sa bahay, magsisimba, uuwi sa bahay. Ito po ba ay partisipasyon na sa pagiging Kristiyano? Sa teaching natin, siguro, Brother Abet, once na sinabi mo na simbahan, bahay, tapos sabihin mo, wala akong kasalanan kasi hindi naman ako nangangapit bahay. Simbahan, bahay. Brother Albert, yung teaching natin, we have to be concerned sa mga neighbor natin, sa brothers and sisters natin. Kasi pag hindi tayo maging parte or maging concern sa mga brothers and sisters natin, we commit the sin of omission. So dapat maging parte tayo ng community, Christian community, para maka-responder tayo or makontinue natin yung mission na iniwan ni Jesus sa atin. We have to be a part of His mystical body. We have to be a part of a Christian community na para masabi natin na nandito ako, I am the Christ of today, I have to continue the mission of Jesus. May kanta tayo niyan eh. Yung kinanta ni Father Polinar, I, you, we are the Christ of today, chosen by the Lord Jesus to be a part of Him, His body on earth. I, you, we, the Christ of today, chosen by the Lord Jesus to continue the work He has started in this world. Opo. Amen. Kaya nga po, Sister Emmeline, na hindi pala ito sapat na tayo ay magsimba, magtanggap ng komunyon, tayo ay magbasa ng Biblia sa ating tahanan ng mag-isa, bagkus kailangan din natin, kumbaga ba sa pagpapaganda, Sister Emmeline, hindi lang basta kailangan kang bumili ng mga makeup kit o ng mga pampaganda, bagkus kailangan ka rin pumunta doon sa mismong parlor. Diba? Kailangan kang makisalubilo doon sa mga magaganda kasi sabi nga, diba, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So kung ikaw ay nagpapaganda, tapos ang kasama mo naman ay mga pangit, hindi ka rin gaganda. Di po ba? Kaya kailangan sumama ka doon sa magaganda rin. At ito ho ay makikita natin sa mga tao na ay sa Panginoon. Parang sinabi mo din na birds of the same feeder flock together. Amen. Amen. Meron tayong siguro para maging healthy yung physical body natin, we need exercise. So yung exercise natin sa spiritual life, dapat may mga activities din tayo na dapat gawin. Like for example, pinaka-importante ito, prayer. We should have prayer life, no? Yun ang magpapalakas sa atin. Yun ang vitamins natin. Kasi nagko-converse tayo, nagto-talk tayo kay Lord, nag-listen tayo kay Lord. Isa yun sa pinaka-importante na activity na dapat gawin natin. Siguro, isa pa is yung we have to study. Mag-continue tayo sa pag-study para the more natin makilala si Lord at saka yung apostolado natin. Isang magandang activity, yung apostolate. Diba? Ako, pag may mga apostolado ako, nag-enjoy ako. Parang lumalabas, kung nag-exercise ka, parang lumalabas yung mga pawis mo. Diba? So, parang healthy na healthy ka kung may apostolado ka. Tapos, ma-feel mo yung satisfaction, parang may consolation ka pag naggawa ka ng mga apostolado mo.
Kaya nga ako napakahalaga si Sir Emmalyn sa isang Kristiyano na meron siyang samahan. Hindi meron siya samahan na grupo na kung saan siya ay lalago. Siya ay, sabi mo nga, activity ito siya ay para siya nag-exercise dito. No? So, kung hindi mo ma-exercise yung iyong pananampalataya, wala rin po pala itong silbi sa Panginoon. Yes. Faith without work is dead. No? We need a Christian community. We need brothers and sisters na may the same na thinking, the same desire, the same objective, no, or goal sa gusto natin mangyari sa life natin. Kasi pag may mga brothers and sisters tayo or nasa Christian community tayo, dumating man yung time na mag-weekend tayo, mayroon tayong mga brothers and sisters to support us, to lift us up, no? Kasi may experience natin yung dryness Yung iba, tinatawag nila yun na backslide, no? Kung mayroon tayong mga brothers and sisters na nakaintindi, nagpe-pray sa atin, tutulungan talaga tayo na makabalik sa Panginoon or mag-ignite or mag-overflow na naman yung fire of the Holy Spirit in us. So it is very important to be in the community. It is very important na may mga brothers and sisters tayo na magpe-pray, magsusupport sa atin. Hindi lang sa mga financial need, sa ating, at the same time, sa ating spiritual need. So, we need one another. Social being tayo Kailangan natin yung brothers and sisters natin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba? Kung saan man may dalawa o natitipon o higit pa na nagtitipon sa kanyang pangalan, nandoon siya sa kalagitnaan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na tayo mapabilang sa mga komunidad na mayroon parehas na mentalidad para sa ating Panginoon. Dahil kung hindi ho tayo magkakaroon ng grupo nito, ang mangyayari magiging independent Christian po tayo. At walang independent Christian, mga kapatid. Wala hong solohistang Kristiyano. Dahil ang Kristiyano, ang totoong Kristiyano, ay nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. No, wala naman nagsabi si Sir Emmalyn yung kamay ay, hindi ako barte ni Brother Abet, ako ay solong kamay lang. Wala naman pong ganun, di po ba? Kaya dapat ho natin magpatuloy sa ating buhay, pagiging Kristiyano, sa pag-aaral. Napakahalaga po ng pag-aaral. Sister Emmalyn, sa ating community, sa servant community, meron po tayong tinatawag na pamamaraan ng paglago Kristiyano. No? Ito yung pag-aaral natin. Hindi naman po tayo basta lamang po nag-aaral ng kung ano-ano, pero meron po tayong sinusunod na pamamaraan ng pag-aaral. Gaano po ba ito kaganda? At gaano ito nakakatulong sa isang Kristiyanong lumalago? We are so blessed, no, sa servant communities dahil may mga tayo may 4 pillars tayo na dapat i-follow na binigay ni Father Polinar sa atin. At ang isa dito is yung formation. Dito tayo maglalago, dito tayo mag-learn, dito tayo mag-study. At saka, yung maganda dito ay, naka-line up na, no? Yung mga dapat nating matutunan from the aspirancy level up to the citizen. So, maganda talaga yung ginawa ni Father Polinar dahil kung dedicated lang tayo, mag-persevere lang tayo, talagang maabot natin yung perfection, yung calling ni Lord sa atin na maging perfect. Kasi yun ang calling natin to be holy, to live a life of holiness. So, maging holy or ma-reach natin yung holiness once na faithful tayo, dedicated tayo sa pag-obey, sa pag-follow, sa pag-study, or sa pag-learn sa mga teachings na binibigay sa atin sa community. So we are so blessed na may mga formation classes tayo. Kaya nga po napakainam ho, sabi mo Sister Emma, di ba? Sa ating buhay Kristiyano, kailangan yung perseverance. Napakahalaga po niyan. No? Yes. Kasi paano ka nga naman matututo, paano ka mag-aaral kung wala ka nito? Paano ka lalago kung wala ka nito? Actually, alam po ninyo, yung may mga kakilala nga po ako, di ba, pag gusto nilang mag-diet,
pag gusto nilang lumiit yung kanilang mga mawala, yung mga fats, no? Ang ginagawa nila, iinom sila, let's say, meron silang tinitake na Bilbil. mga belbel. Ang ginagawa po nila dyan ay magte-take sila ng mga proseso. At kailangan nilang i-maintain ito, di po ba, Sister Emmalyn? Pero makikita mo na kapag huminto ka sa prosesong ito na ginagawa mo, mawawala rin lahat. Example, sa physical body. So ayun po, Sir Emmalyn, no? Mawawala rin ang pagiging payat mo, pagiging slim mo kapag sinira mo yung diet na ginagawa mo noon, yung iyong sinimulan. Kaya nga pala sa Panginoon, kailangan ang pag-aaral. Pero napakahalaga rito yung perseverance. No, napakahalaga yung perseverance na magpatuloy dun sa ating sinimulan. Yes. Blessed are those who persevere until the end. Sayang yung sinimula natin. Baka sabihin ni Lord sa atin na the first will become last and the last will become first. No? Tayong mga nauna, kung hindi tayo mag-persevere, sayang yung inumpisahan natin. So, we need to persevere until the end. Dapat i-overcome natin yung mga obstacles along the way. Dapat yung mga obstacles na yan, yun ang maging learning experience natin for us to grow and grow and grow and grow. Yan ang yung spiritual growth Hindi lang yan na overnight. So, dapat mag-continue tayo. Ongoing yun Dapat we have to persevere until the end. Naalala ko nga po yung sinabi rin ni Father Polinar during that time na nasa Pacem Lay pa kami. Ang sinabi nga namin, yung pinag-aaralan natin yung levels of formation, no? Alam nyo, Sister Emmalyn, marami po ang natatakot dyan sa levels of formation. Kasi, para bang akala nila, patay na sila, hindi pa sila tapos. No? Hindi pa nararating. Ang tingin kasi nila sa levels of formation ay parang ito yung pag-aaral ka na kailangan matapos mo yung grade 1, grade 2, grade 3. Pero mga kapatid, kung papansinin po ninyo, marami po akong kausap sa Catholic Faith Defender, sa mga CFD brothers and sisters na naniniwala sila na ang tunay na Catholic Faith Defender ay nagkakaroon ng inner transformation. Which is napakainam po na ito yung tinuturo ng ating Father Founder sa lahat ng panahon, the inner transformation. At ito'y makukuha lamang po in a proper formation. Yes. Kaya nga po na... once we experience sa akin siguro nag-took place yung inner transformation after na-experience ko yung baptism of the Holy Spirit. My Pentecost experience, doon ko na-realize na, may mga inner transformation na nag-took place sa akin. Kasi before, kahit sabihin mo na every New Year, sabihin mo, ayoko nang magmura, ayoko nang magsinungaling, ayoko nang maging ganito, ayoko nang maging tamad, no? Mga worldly natin. Pero after 3 days, 5 days, balik ka sa dating ugali. Pero nung nung na-experience ko yung baptism of the Holy Spirit, nakita ko. Aray po yun, Sister Emmalyn, aray po. Masakit po sa akin yun. Ganun po. Pero hanggang 5 days naman po ako bago bumalik sa dati, after New Year. Mga January 5 or 7 po. Kaya nga si Sir Emmalyn, napakainam yung mga tao na laging sinasabi na gusto naming itong gawin, gusto naming ganito, gusto naming ganyan. Pero later on, nawawala pa rin ito sa buhay niya Nagbabago pa rin yung kanyang mga gusto sa paglipas ng mga panahon. Yun nga yung nasabi ko na every year may mga New Year's resolution tayo, gusto nating bumait, ayaw na nating maggawa ng masama, pero after 3 days or a week, bumabalik tayo sa dating ugali, no? Pero
itong inner transformation, ano siya yung parang from within talaga, ma-amaze ka na lang na, naging naging change person na ako. Kasi isang epekto yan ng inner transformation sa life natin. Kaya nga po napakainam po itong mga pinag-aralan kanina, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat yan ay pagkain natin. Ang salita ng Panginoon at ang Eucharistia ay pagkain natin. Ikalawa, ang mga aktibidad, ang pag-aktibidad para tayo ay lumago. Kung sa pagpapaganda, meron tayong mga exercise na ginagawa. At isa pa yung pagpapatuloy. Napakainam ho ng magpatuloy tayo sa ating nasimulan. Wag ho tayong bibitaw. No? Yes. At yung sa atin, sa servant communities, napakainam ho na meron tayong tinatawag na formation program. At sa formation pong ito, ay nagkakaroon tayo ng inner transformation. Then later on po, makikita natin, hindi ho paunahan na makarating ho sa citizen level. Hindi ho tayo paunahan na, ay naku, kailangan within 2 years na citizen na ako, resident na ako. Hindi ho tayo dapat magpaunahan doon. Honestly, ito po, at tatapatin ko po sa inyo, may mga kapatid tayong servant committee, maging ang mga Pacem priest natin, ay nakikinig po ngayon. One time, si Father Polinar po, the founder of Pacem Missionary, tinanong po namin, Father, in your teaching, nasaan na po kayo personal sa levels of formation? Ang sabi ni Father Polinar, sabi niya, andito pa lang ako sa change of heart. Do you imagine this? The founder ay nasa change of heart pa lang. Bakit po? Kasi little by little, binabago tayo ng Panginoon. Sabi ni Sir Emmeline, wala naman pong overnight transformation. Wala po nun. Tsaka walang perfect. Wala pang perfect. Kaya nga, at least, sabi nga namin, at least, Father, nasa change of heart ka na, kako, no? Nasa change of heart ka na. Yung iba, nasa aspirant pa lang, no? Pero yun nga po, ang mahalaga, masimulan at magpatuloy. Yes, yun, that's why dapat importante yung mag-persevere. At saka, dapat faithful tayo sa mga formation program, sa process na binibigay sa atin. Actually, yung formation natin, hindi lang natin yan makuha sa mga teaching Yung kung paano tayo pinaprocess kung paano natin i-assimilate yung mga teaching. Kasi kahit makinig man tayo, ma-perfect man natin yung lahat ng mga teachings, yung mga sa formation teachings natin, kung hindi natin yan i-assimilate, hindi natin yan i-process, hindi natin yan i-practice sa life natin, wala Yung maganda doon, i-assimilate natin. I-practice natin yung mga narinig natin na mga teachings na binibigay sa atin. Katulad nga yung ating napakinggan, diba, si Sir Emmeline, na magbasa ng Biblia. So, pag nagbasa ka ng Biblia, nabasa mo sa Biblia na ikaw ay magmahal ng iyong kapwa, so hindi paano mo mamahalin ang kapwa mo kung hindi ka lalabas ng iyong bahay? Paano mamahalin ng kapwa mo kung ikaw ay magkukulong sa iyong sarili? Paano mamahalin ng kapwa mo kung wala kang community na kinabibilangan? So therefore, yung Word of God ay dapat nating ipakita. Dapat yan mag-assimilate sa ating buhay, unti-unti. Kahit sabihin mo na I have to love, no? Mag-love ako. Tapos bibigyan ka ni Lord ng isang senaryo or may pangyayari sa buhay mo na pinadalhan ka na ng person na dapat mo i-love. Tapos itong person pala na to enemy mo, o yung person na to parang naiinggit ka sa kanya. Tapos yun na, right timing na ipapractice ni Lord sa'yo yung love of neighbor or love that person. Tapos ikaw, nangingibabaw yung pride mo, hindi mo ipakita yung love mo, yung humility mo sa person na yun. So wala. Dapat, we have to believe na yung Word of God na binabasa natin sa Bible, yung marinig natin sa mga homily, yung mga church teachings, dapat i-practice natin yan I-put natin into action para mag-grow tayo. Hindi madali, mahirap. Pero with the grace of God, magawa natin yon. I know maraming struggle yan doon Sometimes siguro
inaano tayo sinasabihan tayo na, magaling ka lang magbigay ng talk, pero hindi mo naman pinapractice yan. So yung sinasabi natin na we have to walk our talk. Sometimes mahirap, no? May struggle doon. Pero alam ni Lord kung ano yung sinastruggle natin or ano yung journey natin. Alam naman ni Lord kung ano ang nasa heart natin Kung talagang decided tayo, yes, decidido tayo na gusto natin mag-grow, gusto natin mag-change, maging Christ-like yung attitude natin, i-bless talaga ni Lord yung design, yung design ng heart natin. Makikita yan ni Lord kung talagang true ka sa sinasabi mo na, Lord, I want to be a loving person, a forgiving person. Pag makita ni Lord yung sincerity sa heart natin, i-grant niya, i-bless niya tayo dyan. So, ibig sabihin, Sister Emmeline, ang mahalaga talaga sa isang tao o maging sa isang Kristiyano ay magdesisyon siya sa kanyang buhay. Magdesisyon siya na, okay, ito ang gagawin ko, Panginoon, hindi ko kaya ito, pero ito ang gusto kong gawin. Then, pag nakita ito ng Panginoon, kikilos ang Panginoon sa buhay niya. Yes, oo. Kasi ang human nature natin, weak tayo Wala tayong magawa, hindi tayo maka-change sa self natin. It's the power of God na mag-change sa ating self. Para mawala na yung self natin at saka maging Christ-centered na tayo or maging Christ-like na tayo. So, it's the grace of God talaga yung mag-work with the power of the Holy Spirit, yung mag-change sa atin. So, dapat we have to seek always and ask always the Lord na i-change tayo, na i-renew tayo, na every day we will grow. That's why may song tayo, di ba? Little by little every day, Jesus is changing me. So if we really mean that song, i-decide natin sa heart natin that Jesus will change us, that someday, perfect I will be. No? Be perfect, for I am perfect. Yun ang sabi ni Lord At yun po yung pangarap, yun ang mission ng bawat Kristiyano, no? Ang maging perpekto. Kaya nga kailangan natin, brother, wala namang perfect. Yes, wala hong perfect, but if si Lord ang nasa atin at makita nga ng Panginoon yung desire ng ating puso na maging perpekto, walang imposible sa ating Diyos. Kaya niya tayong gawing perpekto dahil yun ang desire natin. And kaya kapatid, ikaw na nakikinig sa mga oras na ito, all you have to do is surrender yourself to the Lord and then sabihin mo sa Kanya, Panginoon, gusto kong maglingkod sa iyo. Gusto kong sumunod sa iyo. Gusto kong lumago. No, gusto kong lumago kasi ang Kristiyanong hindi lumalago ay patay. No, patay lang naman po ang hindi lumalago di ba? Yung patay na puno, pag nakita mo kahit 20 years na yung puno na yan, ganyan pa rin yan kasi patay nga. So kailangan nating lumago dahil tayo ay buhay. Amen? At saka yung dapat clear sa atin yung purpose natin 'Di ba? We want to be good, no, nagpapakabait tayo dahil this is the calling of the Lord for us. At saka, yung purpose natin is to be with Him in heaven. Dalawa lang naman yung puntahan natin Kung gusto nating maging holy, follow Jesus para makapunta tayo sa langit. But if we want to enjoy the world or yung ino-offer ng world, after death, no? Saan tayo magpunta? Syempre, sabi ko, dalawa lang yung pupuntahan natin. Either magpalangit tayo or magpa-impyerno tayo. So, yung yung doing good, no? Natin ngayon, pag mamatay tayo, yung continuation dyan is heaven. Kasi dito, nagpakabait na tayo no? We obey the will of God. So, continuous na yan. Sigurado, with the grace of God, heaven tayo diretso. Kaya nga po, no, napakainam nga si Sir Emmeline na naalala ko rin na bakit tayo kailangan sumama sa mga gawain ng Panginoon dito sa lupa. Yan ay paghahanda natin, no? Siyempre nga naman, kung ikaw ay laging nasa gawain ng Panginoon, definitely, pag ikaw ay namatay, gagawin mo pa rin yung gawain ng Panginoon. Pero kung ikaw nasa gawain ng kadiliman, pag ikaw ay namatay, continuous pa rin naman, gagawin mo pa rin yan, no? So, pamili tayo.
Amen. No, mamili na ho tayo saan tayo pupunta, saan tayong pupunta na gawain. Yung bang gawain ng mundo na masusunog pagdating ng huling araw o yung gawain ng mga anak ng Diyos na nanatiling nakaugnay kay Kristo. Amen? Kaya kapatid, kailangan mo lang magdesisyon. Kailangan mo lang isuko ang sarili mo and everything, si Lord ang bahala, everything will follow. Once na tayo ay nag-surrender sa Panginoon. Yes. Life is beautiful. Life is meaningful. Once na mag-obey tayo kay Lord, once na in union tayo kay Lord, parang heaven na to eh. Di ba? Yung bahay natin, pamilya natin, pag si Lord yung center, parang heaven na yun eh. We enjoy life. Naging meaningful ang life natin. Kahit may mga problema pa, kahit may mga trials pa, pero masaya. No? Kasi nag-trust tayo na nandyan si Lord na kasama natin. So, kahit nasa pandemic tayo ngayon, just believe and trust sa salita ni Lord. Okay, Sister Emmaline, bago po tayo dumako sa ating pananalangin at mag-alay ng awitin sa ating Panginoon, ano po ba, kasi ngayon pandemic nga po, so paano ba tayo lalago nito? Paano tayo magiging mas mapapalapit sa Panginoon ngayong panahon ng pandemic? Kasi sabi nila ay wala na tayo ibang pamamaraan. Kaya naman ang mga tao ay namomroblema sa kanilang kinabukasan. Bilang Kristiyano po, Kristiyanong lumalago, Kristiyanong umuunlad, dapat po ba tayong matakot sa kinabukasan at ano ang ating dapat gawin bilang mga Kristiyano po naniniwala sa ating Panginoon? Una-una, sabi ni Lord sa atin, do not be afraid. Do not fear. Yung word na do not be afraid, sa Bible, di ba, 365 times yan sinasabi ni Lord. So it means every day, yung assurance ni Lord, yung pagsabi niya sa atin na do not be afraid, do not worry, do not fear. Ano natin yan eh? Hold on tayo dyan, no? Sa word of God. Sa sinasabi ni Lord. So, kung sinabi yan ni Lord na do not be afraid, dapat we have to trust Him. Like for example, if today wala tayong pagkain, do you think the Lord, our provider, our Savior, pabayaan niya tayo na hindi tayo makakain? Pabayaan niya tayo na mamatay sa gutom? Hindi naman siguro eh. God will guide us, will instruct us. Kung nagpipray tayo, magbibigay siya ng instruction kung anong dapat natin gawin. Siguro may mga inspiration, may mga leading si Lord. After our prayers, punta ka doon sa sa brother mo, sa sister mo, maghingi ka doon ng tulong, manghiram ka doon para may isain ka. Di ba? Yun dapat yung life natin eh. Kung nagpipray tayo, we'll listen to the instruction of God. Hindi tayo pabayaan ni Lord. Yung mga Kristiyano, nagtutulungan eh. We are our brother's keeper, di ba? So, kung deep ang relationship natin kay Lord, si Lord may gagamitin ng mga tao, i-touch niya, bigyan niya ng instruction, si Brother Albert, padalhan mo doon kasi nag-pray siya. So tapos sabihin mo, uy, Sister Emmaline, answered prayer ako. Ikaw pala yung ginamit ni Lord na instrument. Ganyan ang life, no? In the mystical body of Christ, di ba? In the mystical body of Christ, ma-feel natin, makita natin kung ano ang mga needs ng mga brothers and sisters natin. So siguro, as part of the mystical body, una, kung ikaw ang na may need or na problema ka ngayon dahil pandemic, pray. Number one yan. Prayer is very important. Listen, converse with the Lord, talk to Him, ask for guidance. Baka bigyan ka ng trabaho, hindi man yung trabaho. May iba si Lord eh. God makes a way when there seems to be no way. Because our God is a God of miracle, a God of... God, nothing is impossible with God. He will put everything in order. Basta, para sa akin, hindi na tayo mag-worry. Just hold on sa word ni Lord. Trust in Him na after this pandemic, makita natin yung hands niya, makita natin yung beautiful world na pinapromise ni Lord sa atin. So just trust God. May mga pamaraan si Lord
para ma-answer yung prayer natin. So, stop worrying. Do not be afraid because God is in control. He allowed things to happen for a purpose, for a good reason. Pero makita natin that God is faithful and true to His words, that He will never abandon us. He will never forsake us. May isa akong sister na narinig ko siya kasi wala silang makain wala silang hapunan. Sabi niya, again, share niya sa akin, sabi niya, Sister Emmeline, wala kaming pagkain, wala kaming hapunan. Sabi ko, anong ginawa mo? Sabi niya, syempre yung tiyan ko gutom na gutom. Pero sabi ko kay Lord, Lord, ngayong gabi lang to bukas alam ko may makakain kami. So, sabi ko sa kanya, that's the positive spirit, no? Tinulog niya lang. Uminom lang daw siya ng tubig, tapos nagtulog. Sabi niya, nakatulog ako ng mahimbing, tapos the following day, may pagkain na sila. So, the Lord, our God provides. No? So, yun ang positive spirit kung nagwala siya, naggalit siya dahil wala silang hapunan, anong mangyari? Lalo siyang na-stress, di ba? Lalo siyang hindi makatulog. Pero kung ganun yung spirit natin, positive tayo always, the Lord will make a way when there seems to be no way. Amen. Because God is a God of miracles. Tunay yan, Sister Emmeline, no? Pag ang Panginoon ang talagang pinagkatiwala natin sa ating buhay, marami pa rin pagsubok, hindi mawawala yan. Pero tandaan po natin, ang inaantay lang ng Panginoon sa atin, kapatid, sa ating lahat, ay ang ating pagsagot sa Kanya. Yung sinabi mo, Lord, eto ako, handa akong tumugon, ito ang gusto mong gawin ko, gagawin ko ito. Dahil ito ang aking desisyon. Kapatid, kahit ayaw ng lahat ng tao sa iyong ginagawa, ayaw ng Panginoon, ayaw ng mga tao sa mundong ito sa ginagawa natin para sa Panginoon, wag ho tayong mawalan ng pag-asa. Tapat ang Diyos na nangako sa atin, kasi Sister Emmeline, na ang Panginoon ay hindi ho nagpapabaya sa atin. Kung ano ang kanyang sinabi, tinutupad po niya. So therefore, dapat tayong magtiwala sa ating Panginoon dahil siya po ang ating tapat na Diyos na pinaglilingkuran. Magalit man ang buong mundo, kung ang pananampalataya mo kay Jesus ay lagi nariyan, hindi ka kailanman pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sister Emmeline, tayo po muna yung makinig sa isang awitin at tayo po tapos nito ay dadako sa ating panalangin ng kagalingan para sa ating mga kapatid. Mga kapatid, nayahan ko po kayo, pakinggan po natin ang awiting ito na alay po ng GSK Healing Online sa inyo.
Ayan nga po, no, mga kapatid, atin pong napakinggan, no? I have decided to follow Jesus, no turning back, no? Kaya wag ho tayong sumuko sapagkat tapat ang Diyos na nangako po sa atin. Hindi tayo pababayaan, hindi po niya tayo iiwanan. Mga kapatid, sa oras pong ito, tayo po'y lumapit sa Diyos na may kababaan ng ating kalooban. Isuko po natin sa Kanya ang ating mga kahinaan, isuko natin kay Jesus ang ating buhay. At anuman ang ating mga pangangailangan, katulad po yung sinabi si Sister Emmeline kanina, ay ipagkakaloob po ito ng ating Panginoon. At sa mga oras pong ito, pangungunahan po tayo sa panalangin ng kagalingan at pagsunod sa Panginoon, paglago sa ating pananampalataya. Pangunahan po tayo natin kapatid Sister Emmeline Singh para sa panalangin ito. Okay. Let us surrender ourselves to the Lord. My dear brothers and sisters, God is in our midst right now. He is our greatest healer, our greatest physician. He is the source of everything. He is our rich God. He is our protector. He is our Savior. So Lord, here we are. Humbly come before your holy presence, asking you to bless each one of us, especially, Lord, our brothers and sisters na nakikinig ngayon. Grant healing upon them, O God, especially those na may mga sakit, whatever man, Lord, ang mga sickness na sinasuffer nila ngayon. Bless them. Touch them, O God, with your healing hands, believing, Lord, that you are our powerful God and our greatest physician. And brothers and sisters, believe that the Lord will heal you now. Whatever man ang mga sickness na sinasuffer natin ngayon, just surrender it to the Lord. And also, Lord, we also pray for our financial and spiritual healing. Alam mo, Lord, this very moment, kung sino mga kapatid namin na may mga pangangailangan. We entrust everything into your hands, O God, because you are our God who is faithful and true to your words. Ikaw, Lord, ang nag-promise na isupply mo mga needs namin as long, Lord, na kami mag-hold on sa iyo, mag-follow sa will mo. You will never abandon us, O God. So, Lord, we pray for healing of physical, financial, emotional, and also, Lord, we pray for healing of relationship. Relationship sa family, relationship with our brothers and sisters in our community. Lord, restore us into health. Restore us, O Lord Jesus, because, Lord, we want to belong to you. We want to be like you. We want to live a healthy life, a meaningful life with you. Help us, Lord, beautiful, physically and spiritually, because you, Jesus, is beautiful. Father, we entrust everything into your hands. We pray, O Lord God, that you will bless each one of us, especially, Lord, ang lahat na nakikinig sa programang ito, GSK Healing Online. All of this, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. World without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Sister Emmeline, maraming salamat po sa panalangin na inyong ibinigay sa bawat kapatid natin at inaangkin po natin na ang bawat isang nakiisa sa panalangin ito ay tumanggap na po ng kanyang kagalingan, tumanggap na ng kanyang himala, tumanggap na ng pagpapala buhat sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. O ngayon po, Sister Emmeline,
So, meron po ba kayong mga nais batiin, mga announcement po na nais bigay sa mga kapatid natin? Sige po. Sa lahat-lahat ng mga nakikinig sa GSK Healing Online, may God bless you. And dito sa Iloilo or all over Philippines, kamusta sa inyong lahat? May the Spirit of God will keep us always alive. Amen. Amen. O tunay nga po, Sister Emmeline, na salamat po sa inyong panahon na pinagkakaloob po sa programang ito at salamat po sa oras, bagamat alam namin kayo po napaka-busy rin at alam namin kayo yung mga pagod na rin po, pero ganun pa man, para sa Panginoon, sabi nga, walang pagod. Amen? Lahat ay laging go sapagkat ang Panginoon, ibibigay naman niya yung lakas sa atin. Amen? Salamat po sa inyong panahon, pagtanggap po at patuloy pong pagsuporta sa programang ito, sa inyong pamilya, pagpalain po kayo ng Panginoon. At lahat ng servant community, Mary Immaculate Conception, binabati po namin kayo sa pagpalain po ng ating Diyos. Binabati rin po natin ang ating mga kapatid sa servant community from Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga kapatid po natin sa Luzon, sila Brother Albert Alba, Brother Benny Santos, diyan po sa Visayas, kayo Sister Emmeline, at sa Mindanao, Brother June Perater, at si Brother Mario, diyan po sa Iloilo, binabati po natin. At ang lahat ng mga servant community all over the world, all over the Philippines, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pero syempre, hindi rin po mawawala ang ating mga kapatid, mga kaparian sa ating mga nasa iba't ibang lugar. Ang ating mga Patchem priest, ang ating mga Patchem missionaries, fathers and brothers, ang mga ating minamahal na servant general, Father Joel Aquino. Father Joel, magpagaling po kayo at magpalakas ng inyong katawan, no? So, you need to rest pa rin. Siyempre, kailangan take a rest. And the rest of the priests po, binabati po natin kayong lahat. Sa Luzon, sila Father Chody Mamali, Father Chody, sila Father Raul Dumadag ng Mindanao at si Father Ronald Severo ng Mindanao. At gayon din po naman si Father Walter diyan po sa Luzon, binabati po natin kayo. Walter Cerda ng Patchem, binabati po natin kayo. At dalangin po namin na kayong lahat po'y patuloy na pagpalain at patuloy na ingatan ng Panginoon sa panahon ng pandemyang ito. Amen? At gayon din po binabati po natin lahat ng mga Catholic Faith Defender all over the Philippines, CFD National, Brother Ryan Mihiliano, Father Abe Arganyosa, Father Darwin Gitgano at Father Fran Villegas, binabati po namin kayo. At ang lahat ng mga CFD brothers and sisters, patuloy pati ipagtanggol ang inang simbahan at patuloy na mahalin ang ating Panginoon. Kaya naman po, patuloy tayong magpatuloy na lumago. Sabi nga Sister Emmeline, ang ating buhay Kristiyano ay buhay paglalakbay at buhay ng patuloy na paglago. Kaya naman po, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon, patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Kaya inayahan po namin kayo sa mga servant communities, Sister Emmeline, diyan sa Iloilo. Ang mga servant communities po, inaanyayahan namin kayo na patuloy pong lumago at bukas po, inaanyayahan namin ang lahat na pumunta ho sa inyong mga parokya o magtanong, hanapin po ninyo sa inyong internet ang servant communities na pinakamalapit po sa inyo at makipag-ugnayan po kayo. At tingnan po ninyo, tutulungan po kayo ng mga community ito para lumago sa inyong buhay Kristiyano. Kaya naman po, patuloy natin ibinabalik sa ating Diyos ang inspirasyon, ang aral, ang mga libro. Actually, napakaraming experience natin, Sister Emmeline, no? Na makakasama sana ng ating minamahal na Father Founder na iniwanan sa atin. Ito yung mga alaala na nagbibigay sa atin ng patuloy na pagiging matapat sa buhay Kristiyano. Salamat po sa lahat ng aral, libro at mga turo ng ating minamahal na Father Founder. Sa inspirasyon niya sa programa po ng GSK Healing Online, ating minamahal Father Leonardo A. Polinar, Patchem Missionaries. Dalangin po namin na ang ating minamahal na Father Founder Leonardo Polinar ay maitanghal na po sa dambana ng karangalan ng ating inang simbahan. Gayun din po, salamat sa ating mahal na ina, ang ating ina ng Del Carmen, ang ating mahal na ina na hindi ho nagpapabaya sa bawat Kristiyano lumalapit, si Maria ang ating kaagapay. At sa ating buhay Kristiyano, ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati ay ibinabalik po natin sa nag-iisang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, ang bukal ng buhay, himala, pagpapala, at higit sa lahat, paglago
ng bawat isa. Sa Diyos naghahantong ang ating paglilingkod at sa Kanya rin po tayo magsusulit sa takdang panahon. Tandaan natin lagi mga kapatid, sa Diyos ang papuri ngayon at magpakailanman. Ito po si Sister Emeline Singh of Servant Community Mary Immaculate Conception na nagsasabi, God is faithful and true to His words. Amen. At ito naman po ang inyong kapatid, Brother Abet ng GSK Healing Online, ang patuloy po nag-iiwan sa inyo ng mga katagang, si Jesus ay dakila, kahapon, ngayon, at bukas. Maraming salamat po.